Never kong pinakailaman ang cellphone ng mister ko kasi nga malaki ang tiwala ko sa kanya. Aside from that, good provider naman siya. Nasa akin yung ATM niya pero may sideline naman siya so may extra income siya. Pero binibigay ko na yun sa kanya para naman meron siyang allowance. Every other day, umuuwi si mister kasi simula nung nakabili kami ng bahay, lumipat na kami. At doon na tumira, nag-uupa na lang siya sa bahay sa Manila kasi medyo malayo ang bahay namin sa work niya. One time na umuwi siya ng bahay, naiwan niya yung cellphone niya, naka-open yung Facebook at saka yung Messenger. Out of curiosity, binuksan ko yung mga message at aminado ako na mali ako doon na pinakalman ko yung cellphone niya. May nabasa ako mga message na nakapagpainit ng ulo ko. May mga na-add siyang babae na chinachat niya, siguro mga kaklase niya or mga kakilala niya sa work niya dati. Doon na nagsimulang magduda ako sa kanya. Kinausap ko agad siya bakit may mga kachat siyang babae. Ang sama-sama ng loob ko kasi siya nung nagkaroon kami ng 2 anak, ang mga text lang niya sa akin ay, "Okay, Kay, sige, ingat sa pag-uwi, gabi na, uwi ka na, home ka na ba?" Samantalang ang mga kachat niya ang hahaba at ang gaganda ng mga message niya. Sabi ko sa kanya, bakit ganon? Kaya mo palang tumingin sa iba, hindi ka pa ba kontento sa amin ng mga anak mo? Ang sagot niya sa akin, dapat hindi mo pinakaikalman ng cellphone ko para hindi ka nasasaktan at hindi mo nababasa. Mali ako dahil pinakalaman ko yung cellphone niya, pero kung hindi ko nabasa yung mga message na yun, hindi ko malalaman na niloloko niya ako. At kahit message lang yun, nasasaktan pa rin ako. Ang sabi niya, libangan lang daw niya at wala naman daw yun at mahal na mahal daw niya kami at hindi niya hahayaan na masira yung family namin. Pero as a wife, parang nawala na yung tiwala ko sa kanya. Parang feeling ko may isang bahagi ng pagkatao ko na nasisira. Hindi ko alam kung paanong gagawin ko para mawala yung galit ko. At simula nung pinag-awayan namin ng bagay na yon, hindi ko na rin hinawakan ng cellphone niya. Please give me some advice para ma-enlighten ako. From our letter sender, Rochelle ng Laguna. Alam mo, may nasasaktan ka kasi napakalaki ng tiwala mo sa kanya na biglang nawala dahil sa nalaman mo. But for me, in my own opinion, there's nothing wrong sa ginawa mong pakialaman ng cellphone niya. Kasi you're his wife. Nasanay lang siya na hindi mo pinakikalman yung gamit niya kaya siya nagagalit. Way na rin ni Lord John para malaman mong may mali, diga? May mga lalaki na nagiging defense mechanism talaga nila yung sisisihin ka pa nila kapag alam nila na mali sila. May mga times na maang-maangan pa na wala naman silang masamang ginagawa because friendly chat lang daw yon. But for me, considered yon as cheating. Una sa lahat, karapatan mo din naman na tingnan yung cellphone niya. Kasi ang mag-asawa kung anong meron ka ay sa akin at kung anong meron ako ay sa'yo. Nature na kasi ng babae ang pagiging mausisa. Hindi naman lahat, pero kadalasan, lalo naman pala't hindi naman kayo palaging magkasama. Pag-usapan nyo lang yan at sabihin mo na sana maging worth it yung pagtitiwala mo sa kanya. Kasi ang gusot na damit naaayos pa, pero ang nasirang tiwala ay hindi na. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. May karapatan kang i-off ng Facebook niya kasi first and foremost, asawa ka niya. Kung ako ang nasa kalagayan mo tapos sasabihin ng asawa ko na dapat hindi ako nakikialam ng cellphone niya para hindi ako nasasaktan, nang ipapakain ko talaga sa kanya yung cellphone niya kasama yung marriage contract namin. Gago ba siya? Dapat hindi siya nagme-message sa ibang babae kasi kahit walang nangyayari sa kanila or libangan lang niya, it is still cheating. Nakakahiblad yung asawa mo, ha? Kausapin mo siya ng masinsinan, maliit pa lang yan sa ngayon. Lalaki at lalaki yan kung hahayaan mo lang. Baka hindi lang chat ang mangyari dyan, baka magkaroon pa ng meet up yan. Alam mo, may ganito kasi yan eh. Ang pagpapakasal ay parang pagbubukas ng love bank. Ang account na binuksan nyo ay dapat yung pondohan at laging lagyan upang ito ay lumago. Pero kung ang isa sa mag-asawa ay humanap ng ibang kakwentuhan or kinagigiliwan, darating ang panahon na mababangkrap or mauubos ang laman ng account na binuksan nyo. Dahil sa iba na pupunta ang dapat na nasa love bank nyong dalawa. Sana makita to ng asawa mo at ng ilang mag-asawa pa, malalaki man or babae. Na huwag sa iba nyo gugulin ng oras nyo kundi sa asawa at sa sariling pamilya. Hindi yung igugugol sa iba tapos babae pa. Alam mo, wala namang katatakutan or ililihim kung wala namang ginagawa eh. May tuturo ako sa yung technique kasi madali lang malaman kung nagloloko yung asawa mo. Pag uwi ng asawa mo galing sa gimmick or sa trabaho, kumuha ka ng isang batya, punuin mo ng tubig. Paghubuin mo si mister mo at paupuin mo sa batya. At pag yung itlog niya'y lumutang, ibig sabihin wala ng laman.